This is how to use the digital low resistance ohmmeter na pwede nating gamitin for testing of contact resistance or winding resistance. So, ang downside lang sa contact resistance is hanggang 10 amperes lang yung kayang i-inject nito. Pero sa winding resistance, it is enough, no, to the current is enough to inject, no, doon sa ating transformer. So, first, ito yung kanyang cable. So, may color coding naman. I suggest na i-match na lang, no, yung cable connector dun sa color coding. So, ayan, C1, P1, P2, C2. And then, ito yung kanyang screen. Okay. So, if bubuksan natin, isang press lang. Hindi na natin kailangan ng mahigpit pa na press. Okay. And then, ito yung kanyang LCD. So, settings. So, kung gusto mong babaan or taasan yung brightness, I suggest na wag nang babaan pa. Ito na yung kanyang brightness. Information, ito yung kanyang mga range of measurement and then hanggang saan yung current injection niya. And then yun yung back. And then, ang pinakamahalaga lang naman dito na portion is ito, yung resistance test. Okay. So, meron siyang auto mode. I will lower lang yung aking brightness. Yan, ito yung kanyang auto mode. Auto, and then test. Yan, yung test. And then save, no? If gusto nating i-save yung data. Okay? Kapag gusto nating palitan, no, yung ating injection, so i-press lang natin tong auto. Yan, magiging 10 amperes na siya. 5 amperes. 1 ampere. 0.1 amperes. So, yung value na to is mapapansin natin, nagre-reflect din dito sa test current. Yan, 10 milliamps, 10 milliamps, 1 milliamps, 1 milliamps sa test current, and then back to auto na. I suggest, kung magte-test tayo, unahin muna natin sa auto. Kasi, auto na rin yung range. If babaguhin kasi natin ito, for example, 10 amps, may range of measurement lang siya, from 10 micro to 100 milliohms. Ibig sabihin, kapag ang measure nating value is greater than 100 milliohms, hindi niya mababasa nito, mag-over the limit siya. Kaya I suggest mag-auto muna tayo. So, kung 5 amperes naman, ito yung range of measurement niya. Okay. I suggest, if auto muna natin siya. Okay. Sa auto, no, try natin, no, na magkaroon ng sample specimen. I have my own specimen, which is the resistor having 0.1 ohms, no. Tapos, gawin natin, i-test natin yung resistance niya. So, ang connection is simple lang. Dulo to dulo lang nung terminal nung resistor yung ating i-connect. Okay. So, ang sabi ko kanina, try natin i-gamitin yung auto. Okay. So, naka-auto tayo. Tapos, kung gusto na natin mag-start mag-test, pipindutin lang natin itong test button. Pansin nyo, tumutunog siya. Ibig sabihin, nag-i-inject na siya doon sa ating specimen. Ayan. Ito yung nakuha niyang value. 102.6 milliohms. Ibig sabihin, almost the same siya doon sa rating ng resistor natin na 0.1 ohms or 100 milliohms. Ito is auto. Kung hahanapin natin yung test current na gusto nating inject na papasok dun sa kanyang range, for example, try natin mag-select ng current range. Okay, naka 10 amps tayo ngayon.
And ang range niya from 10 micro to 100 milliohms. Ibig sabihin, lampas siya dun sa range ni 10 amperes. Try natin if papasok nga ba siya dito sa portion na to, no? Kasi kanina naka-auto tayo. Try natin mag-specify ng specific current. So, inject tayo. Test. Yan. Over the limit siya. So, pag gusto natin i-stop, yan. Pindutin lang natin yung test. Mapansin nyo, automatic na siya nagdi-discharge kahit hindi na natin i-connect sa ground. May discharging capability na to. Okay, magpalit tayo ng current range. Yan, 5 amperes ang current range natin ngayon. Yan. Nakatugma rin siya dun sa test current wherein yung range ng reading niya is from 100 to 1000 milliohms. Kanina nabasa natin is around 100 to 101 milliohms, no? So, try natin i-test siya, no? Pindutin natin yung test button sa gitna, ayan. Ayun, pasok siya dun sa range, no? Ayan. 102.6. If gusto nating i-save yung ating na test na value, ayan, pipindutin lang natin itong save button. Yan, data saved successfully. If gusto nating mag-back dun sa homepage, yan, ang hindi na lang natin napuntahan kanina is yung read. Yung read, ayan, yung last value nung ating nakuha, no? Kung gusto nating alamin yung una nating mga na-test, yan, pindutin lang natin yung mga cursor. Mapansin nyo, pag nagpabago ng cursor, yan, index 1, ito yung mas nauna na ating reading. Try natin yung right. Ito yung pangalawa, which is yung last. No? Try natin. Ito lang yung index kasi dalawa lang yung kaninang na-save natin. Pag gusto nating i-clear, no? Yan. Pindutin lang natin itong trash bin, tapos okay. So, wala nang ano. Maklik-clear na natin yung read value. So, malaking tulong yung save para ma-store yung ating mga test value. Kasi, what if hindi natin na picturean? Pero, I suggest picturean or ilagay natin yung value dun sa ating testing sheet. So, ganun lang kabilis gamitin itong ating digital low resistance ohmmeter.